Sa unang taon mo dito sa mundong ito, nagdagdag ka lang ng 1 puntos sa lakas. Pero kaya mo na agad dumurog ng bato sa isang suntok. Pagsapit ng 2nd taon, nagdagdag ka ulit sa lakas. Ang katawan mo, halos hindi na tinatablan ng mga patalim. At kaya mo pang lamukusin ng isang kutsilyo para maging bola ng bakal gamit lang ang iyong kamay. Dahil sa kakayahang ito, nakakuha ka ng trabaho bilang alagad ng batas sa inyong bayan. At nagsimula ka ng sumahad mula sa pamahalaan. Sa 3rd taon, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dakilang Qin at hilagang Di. Mabuti na lang, wala kang pamilya o kamag-anak. Natakot ang mga opisyal sa mga tulad mong walang mawawala. Dahil baka tumakas ka, o kaya naman ay magrebelde. Kaya hindi ka nila kinuha para isabak sa digmaan. Pero ang masama nito, ang kapitan ninyo ang sapilitang dinala sa militar. Bago siya umalis, namumula ang kanyang mga mata. Habang inihahabili ng kanyang anak na si Shu Qingran, na 10 taong gulang pa lamang. Sa iyong pangangalaga, at iyon na pala ang huli ninyong pagkikita. Sa 4th na taon, dahil may 4 na puntos ka na sa lakas. Sa mundo ng mga ordinaryong tao, ay halos wala na yatang makakatalo sa iyo. Nang salakayin ng mga bandido ang bayan ninyo, ikaw at ang espada mo lang, ay kalmadong nakapatay ng higit 20 tao na parang naglalakad lang sa parke. Itinuring ka ng matandang punong bayan bilang susunod na mamumuno, at para bang isang tagapagtanggol na Diyos ang tingin sa iyo ng mga mamamayan. Ang tanging problema lang isa sa mga bandidong napatay mo, ay may kapatid na nagngangalang Yefeng. 2 taon na ang nakararaan, sinuwerte ng sobra ang tarantadong ito. At nakapasok sa isang sekta ng mga cultivator. Sabi nila, ang mga cultivator daw, hindi nagpapabukas kapag naghihiganti. Mabuti na lang, bago pa lang siya sa bundok at aabutin pa siguro ng 10 o 20 taon. Bago siya payagang bumaba roon. Nagkwenta ka sa isip mo. At nakahinga ka ng maluwag. Makalipas ang 20 taon, titingnan natin kung sino ang papatay kanino. Pagsapit ng 11 taon, dahil sa 10 puntos sa lakas, kaya mo nang basagin ang hangin sa iisang suntok. Naramdaman mong may kakaiba na sa lakas mo. Kaya sinubukan mong magdagdag ng 1 puntos sa swerte. Ang resulta, sa buong taon na iyon, lagi kang nakakapulot ng pera sa daan, at nakakahuli ka ng isda kahit walang pain ang bingwit mo. Daig mo pa ang pinagpalang anak ng tadhana. Pagsapit ng 13 taon, 2 balita ang sabay na dumating. Ang masamang balita ay isang trahedya mula sa labanan. Nasawi sa digmaan ang ama ni Shu Qingran. Humagulgol ang bata, halos maduraj ang puso niya sa kakaiyak. Ang magandang balita naman, bumaba ng bundok ang master mula sa sektang Shanshao para kumuha ng mga disipulo. Ayon sa kanya, may isang tao raw rito na biniyayaan ng pambihirang tadhana. Akala mo nung una ikaw ang taong yun. Pero lumabas sa pagsusuri, na si Shu Qingran pala ang may pambihirang tadhana. Ayaw umalis ni Shu Qingran. Dahil matagal na niyang natuklasan ang lihim mo ang hindi mo pagtanda. Para dumating ang araw na makasama ka niya habang buhay. Pumayag din siyang maging disipulo ng sekta. Ang tanging kondisyon lang niya isama ka. Pero sadyang malupit ang tadhana. Sinuri muna ng master ang iyong potensyal. At 4 na salita lang ang sinabi niya. Walang swerte, hamak na mortal. Magiging pabigat ka lang daw kung dadalhin ka sa sekta. Kaya itinaboy ka nila. Bilang kabayaran, pinapili ka niya ng isang bagay. Hindi mo pinili ang mga makapangyarihang sandata. Nagtanong ka lang kung may teknik ba na pwedeng ipalit ang buhay mo para sa kapangyarihan. Tiningnan ka ng master, na para bang isa kang malaking siraulo. Pero inihagis pa rin niya sa'yo ang isang libro ng Turtle Breath Technique. At 2 foundation pill. Nakasulat sa libro 300 taon para makabuo ng core. 3,000 taon para maging isang master. 30,000 taon para maging isang sage. At 300,000 taon para maging pinakamalakas sa buong mundo. Ang mas maganda pa rito, pwede mong sunugin ang 3 beses ng haba ng buhay mo. Para makuha ang 3 beses na bilis sa pag-ensayo. Parang ginawa talaga ito para sa'yo. Kung ang iba, kailangan ng 300 taon. Ikaw, 100 taon lang. Mabilis na lumipas ang panahon. Lumipas pa ang 10 taon. Nagretiro na ang matandang alkalde. Kaya ikaw ang natural na pumalit bilang bagong alkalde.
Sa puntong ito, napakaganda na ng status mo. 20 puntos sa lakas, at 6 na puntos sa swerte. Kaya mo na ngayong gawing sandata ang kahit anong mahawakan mo, kahit pa simpleng dahon o bulaklak. Kayang-kayang batasin ang bato sa bundok na 50 metro ang layo. Dahil sa matinding swerte mo, yung turtle breathing technique mo, umangat pa sa mas mataas na antas at naging great turtle breathing technique. Kaya naman, unti-unting kumalat ang pangalan mo. Napakaraming mga taga-Jianghu ang dumayo dahil sa katanyagan mo. May mga ulilang naubos ang buong pamilya. Mga henyong pinagtabuyan ng mapapangasawa. At mga patapon na nawasak ang mga meridian sa katawan. Bawat isa sa kanila, halatang-halatang may aura ng isang bida. Lahat sila, nakaluhod sa tapat ng pinto mo at nagmamakaawang maging disipulo mo. Pero tinanggihan mo silang lahat. Ano, nagpapatawa ba sila? Yung mga ganyang klaseng tao na magnet ng karma at gulo. Isa lang ang tanggapin mo, siguradong habang buhay na sakit sa ulo yan. Kaso, ayaw namang umalis ng mga taong to. Nanirahan na lang sila ng tuluyan sa bayan. Ang tahimik at payapang bayan ng Gantang. Pilit nilang ginulo at binulabog hanggang sa maging pugad ng mga martial artist. Isang araw may gustong sumubok kung hanggang saan talaga ang galing mo. Kaya sinadya nilang magpaaway ng mga gang sa mismong teritoryo mo. Nakaupo ka lang noon sa tea house. At hindi ka man lang tumayo. Isinawsaw mo lang ang daliri mo sa isang patak ng tsaa. At saka ito pinitik. Sumabog ang patak ng tubig na parang bala ng kanyan. Tumilapon ng ilang dosenang metro ang nangahas na humamon sayo. Hanggang sa gumuho ang kalahati ng buong kalsada. Namutla sa matinding takot ang lahat. Nang hamupa ang gulo. Lumabas ang utak sa likod ng insidente para humingi ng tawad. Mula pala siya sa Shenwuzi ng Great Qin. Gusto kanyang imbitahang lumabas at iligtas ang bayan nila. Pero isa lang ang itinanong mo. Wala na bang ibang immortal ang Great Qin? Dahil natatandaan mo pa, nung bago ka palang napunta sa mundong ito. Kitang-kita ng dalawang mata mo kung paanong bumaba mula sa langit ang isang immortal. At pinulbos ang isang buong syudad gamit lang ang isang hampas ng palad. Kaya nga dahil doon, napagdesisyonan mong magtago muna at magpalakas ng tahimik. Bakit ngayon, parang wala man lang silang mahinga ng tulong? May isa pa po. Pero matagal na po siyang nagkulong para mag-cultivate. At wala na po siyang pakialam sa mga nangyayari sa mundo. Kaya sa ngayon ang tanging maaasahan na lang namin. Ikaw na lang ang natitira. Nalaman mo mula sa kanya, na ang mundong ito ay isa lamang palang mortal na mundo. At ang tunay na mundo ng mga immortal ay nasa espiritual na mundo. Kung pilit na bababa ang mga kultibador ng espiritual na mundo patungo sa mortal na mundo, pipigilan ng kanilang kapangyarihan ng batas ng langit. Kaya napakadalang may bumababa rito. Naliwanagan ka nang marinig mo ito. At medyo natuwa ka rin. Mukhang wala namang masyadong totoong malalakas na tao sa mundong ito. Basta't magtago ka lang ng ilang libong taon. Siguradong wala ka nang makakatapat sa buong mundo. Tungkol naman sa pagpapakita ngayon sa mundo. Mabilis kang umiling. Pagkatapos ay sa isang iglap, bigla ka na lang naglaho na parang bula. Ang makipagpatayan aba, iba na ang bayad doon. Saka napakadelikado, kaya hinding-hindi ka pupunta. Lumipas pa ang ilang araw. Nang walang ano-ano sa bayan, ay may natagpo ang ilang tuyong bangkay na nakakakilabot ang hitsura. Nangyari na rin ang ganitong insidente ilang dekada na ang nakalipas. Naalala mong si paring Daoist yun ang lumutas nito noon. Pero sa pagkakataong ito, hindi pa rin dumarating si paring Daoist yun. Ang dumating lang sa huli ay ang bangkay niya at isang huling habilin. Malinaw na nakasulat sa habilin, na ang salarin ay isang malaking ahas sa liblib na bundok na malapit ng maging isang dragon. Naglilinang ito sa pamamagitan ng pagsipsip sa enerhiya ng mga tao. Tiningnan mo ang habiling ito, at tinanong ang mga nagkumpulang taong bayan. Narinig niyo na ba ang kwento tungkol sa matandang lalaking naglipat ng bundok? Ang matandang iyon ay walang iba kundi ako. Nang gabing iyon, mag-isa kang pumasok sa bundok. Sa harap ng napakalaking bundok na hugis buntot ng ahas. Taglay ang 25 puntos ng lakas, dahan-dahan mong itinaas ang iyong kanang kamao. Boom! Isang nakakabinging pagsabog. Gumuho ang bundok at bumiyak ang lupa.
Ang buong bundok ay nadurage ng dahil lang sa isang suntok mo. Sa gitna ng mga nagkalat na bato, ay may isang higanteng ahas na ilang dosenang metro ang haba, na naghihingalo na. Umatungal sa galit ang higanteng ahas. 100 tao na lang ang kulang at magiging dragon na ako. Sinisira mo ang landas ko patungo sa pagiging immortal. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Pasensya na, hindi ako taga-mundong ito. Kaya hindi ko rin masabi kung sakop ba ko ng batas ng langit dito. Tapos, sa isa na namang malakas na suntok, pinatay mo agad ang halimaw na ahas. Sinong mag-aakala na sa tulong ng pabor ng tadhana, nakakuha ka pa ng kakaibang enerhiya ng dragon mula sa katawan ng ahas na iyon? At natutunan mo rin ang kakayahang umatake mula sa malayo. Ngayon, kung tatantyahin mo ang sarili mong lakas, halos nasa ika-8 o ika-9 na antas ka na ng foundation establishment. Kinabukasan, nagulat na lang ang mga tao nang makitang biglang naglaho ang malaking bundok na iyon. Kaya marami ang naghinala na ikaw ang may gawa nito. Dahil dyan, binansagan ka nilang, halos walang talo. Bakit halos lang? Dahil hindi pa nila nakikitang lumaban ka sa isang totoong immortal. Sa madaling salita, simula nang mangyari iyon, bumuhos na naman ang napakaraming martial artist sa bayan ng Gantang dahil sa paghanga sa iyo. Kaya tuluyan ng pinalitan ang pangalan nito at naging Munting Wulen. Pero labas ka na sa lahat ng iyan. Kahit gusto mong maging Loki, hindi na pwede. Ilang dekada ka na namang nagkulong para mag-cultivate. Habang maraming nagbago at nangyari sa labas ng mundo. Umupo na sa trono ang bagong emperador ng Dachin. Bumagsak na ang depensa sa mga hangganan. At nahaharap na rin ang Munting Wulen sa isang totoong krisis. Ito ay walang iba kundi si Ye Feng, na pumasok sa sekta ng mga immortal 30 taon na ang nakararaan. Nagbalik na siya. Sabi nga nila, umiikot ang mundo. Ang dating si Ye Feng ay isa na ngayong disipulo ng Immortal Sect. At nagbalik siya para maghiganti. Lalo na nang gamitin niya ang kanyang lakas. Para takutin at talunin ang 4 na lider ng sekta sa Munting Wulen. Nang malaman niya ang tungkol sa presensya mo na parang isang immortal, agad na napagtanto ni Ye Feng na malaki ang posibilidad na ikaw ang pumatay sa kapatid niya. Tungkol naman sa lakas mo, wala siyang pakialam o takot kahit kaunti. Kaya rin naman niyang wasakin ang mga bundok at hatiin ang mga ilog kung nanaisin niya. Kaya naman, napilitan ang mga miyembro ng 4 na sekta na pumunta sa tinutuluyan mo. Para gisingin ka, at matapos ang mahaba mong pag-iisa, ang una mong pakikipaglaban sa isang totoong cultivator, ay magsisimula na. Pero nang malaman mo ang tungkol dito, hindi ka man lang kinabahan. Sabi nga nila, kapag may bisitang galing sa malayo, syempre, kailangan mo munang bigyan ng 2 malutong na suntok, bago mo palayasin, di ba? Lalo na't ilang dekada ka na sa mundong ito. At ang level ng lakas mo ay umabot na sa 35. Malayong malayo na ang lakas mo sa mga ordinaryong cultivator. Kaya habang kaharap mo si Ye Feng na nagyayabang habang nakalutang sa ere, nanatili kang kalmado. Mayabang na nagtanong si Ye Feng, ikaw ba ang pumatay sa wala kong kwentang kapatid? Mabuti nga at pinatay mo siya. Dahil mas gaganahan akong pulbasin kayong lahat ng mga hamak na langgam. At ngayon, may sapat na akong dahilan para gawin yun. Masyadong matindi ang uhaw mo sa dugo, sabi mo. Tinatamad ng makipagkwentuhan si Ye Feng. Kaya iwinasiwas niya ang kanyang espada papunta sa'yo. Habang nanonood ang lahat sa takot, naglabas ka lang ng 2 daliri. At walang kahirap-hirap mong nasalo ang lumilipad niyang espada. Pagkatapos ay pinitik mo ito. Isang nakakapanindig balahibong puwersa ang rumesbak, na nagpatalsik kay Ye Feng ng ilang daang metro palayo. Ito na ba ang tinatawag na cultivator? Bakas ang pagkadismaya sa boses mo. Dahil sa sinabi mong yun, halos mabaliw sa galit at hiya si Ye Feng. Inilabas niya ang kanyang pinakamalakas na sandata. At ginawa itong ulan ng mga espada na bumalat sa kalangitan. Desperado siyang tapusin ang buhay mo.
Saluin mo to, sigaw niya. Casual mo lang ikinampay ang iyong kamay. At isang gininto ang enerhiya na hugis dragon ang umungal palabas. Sa isang iglap, nawasak ang lahat ng espadang umuulan mula sa langit. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang totoong cultivator. Pumitik ka mula sa malayo. At biglang sumabog ang hangin. Yumanig ang buong lupa. Isang nakakatakot na puwersa ang dumagundong, at sa isang pikit mata, naging abo si Yefeng. Isang daliri lang, kayang hamatin ng ilog. Bumasag ng bundok, at tumapos ng buhay. Nang masaksihan ng lahat kung paano mo pinulbos ang isang immortal gamit lang ang isang daliri. Nanlamig ang buong katawan ng mga martial artist na naroon. Nakatayo lang sila at ni hindi man lang makahinga ng malakas. Kalmado ka namang lumingon sa mga taong nasa paligid mo. Gaano ba kalawak ang alam nyo tungkol sa sekta ni Yefeng? Si Yefeng ay isang disipulo ng sektang Xuan, 80 li ang layo mula rito. Ang taong ito, bago pa man siya naging isang cultivator, ay nakagawa na ng napakaraming kasuklam-suklam na krimen. Pero, tinanggap pa rin siya sa sekta nila. Yung sect master nila, ang nag-iisang cultivator sa dakilang Qin na nanatili sa mundo ng mga mortal. Kaso, sabi nila, 100 taon na raw itong nasa saradong pagninilay. Sana nga lang, naging ganap na immortal na ang matandang iyon. Sa pagpapalaki ng basurang tulad ni Yefeng, siguradong hindi rin siya mabuting tao. Pagkatapos noon, bumalik ulit sa pagiging payapa ang buhay mo. Gusto sanang ipa-renovate ng 4 na pinuno ng sekta ang luma at sira-sira mong maliit na bahay. Pero tumanggi ka, 80 taon na ang lumipas. At pumanaw na ang lahat ng mga dati mong kakilala. Anging ang lumang bahay na ito na lang ang nagpapanatili sa mga alaala ng nakaraan. Kailangan kasing mag-iwan ng kaunting bakas ng kahapon. Hindi nagtagal pagkatapos noon, bumalik na naman ang dati mong kakilala, ang opisyal mula sa dibisyong Shenwu. Dati-rati, puno siya ng sigla at pangarap. Pero ngayon, kuba't mahinang-mahina na siya, na may purong puting buhok. Napabuntong hininga ka at sinabing, ang tagal na ng digmaang ito. Hindi pa rin ba kayo tapos? Pumanaw na po ang dating emperador. At isang batang tagapagmana ang umupo sa trono. Nagkakagulo ngayon sa loob ng palasyo. Bumagsak na po ang unang linya ng depensa natin. Mabuti na lang at bihasa sa mga taktika ng digmaan ang kamahalan, ang panganay na prinsesa. Siya mismo ang nanguna sa labanan. Kaya halos pasang awa naming nadepensahan ang ikalawang linya. Ginoo, wala na pong magamit na general ang dakilang Qin. Hindi rin po natin maasahan ang mga sekta ng mga cultivator. Ngayon kayo na lang po ang tanging pag-asa para mailigtas ang dakilang Qin. Ang panganay na prinsesa ang naging commander. Wala na bang natitirang general ang dakilang Qin? Bakit kailangang isang babae ang sumabak sa gyera? Ang kamay mong akmang tatanggi sana, ay biglang napahinto sa ere. Nang makita ng matanda ang blanko mong reaksyon, inisip niyang ayaw mo pa ring sumali. Kaya nagngit-ngit siya ng ngipin at sinabing, kahit na isang babae ang panganay na prinsesa. Taglay niya ang tapang at husay ng unang emperador. Sabi niya, kapag bumagsak ang dakilang Qin, ang mga inosenteng tao ay magiging parang mga alagang hayop na kakatayin ng mga tagahilagang di. Wala naman akong sinabing hindi ako pupunta. Ginoo, nanggaling din po kayo sa mga karaniwang tao. Masisikmura niyo po bang panoorin lang ang mangyayari? Kaso nga lang, ubos na ang mga general ng dakilang Qin. At isang babae pa ang kailangang sumalo sa lahat. Nakakahiya naman talaga pakinggan. Kung papayag lang po kayong tumulong, Ginoo, tiyak na matatapos niyo ang digmaang ito. Tama na, huwag mo na akong bulahin. Saan ba ang eksaktong lugar? Isinuot mo ang iyong sombrero. Nagmamadaling sumagot ang matanda. Ang pasong Duanzia ay 3,000 li ang layo mula rito. 3,000 li. Umuwi ka na gamit ang kabayo mo. Hindi pa man siya natatapos magsalita. Naramdaman na lang ng matanda ang isang malakas na ihip ng hangin sa kanyang mukha. Dahilan para mapapikit siya. Pagmulat niyang muli, wala na ang anino mo sa loob ng silid. Tanging sa sahig na gawa sa asol na bato. Ang naiwan ay 2 bakas ng paa na may kalahating piye ang lalim. Samantala,